paulit-ulit ka na lang niluloko. Bakit nagtitiis ka pa kung wala naman siyang balak na magbago para ayusin ang relasyon nyo? Sa video na ito, ibibigay ko sa iyo ang 10 dahilan. Baka sakaling makatulong ito sa iyo. Una, dahil umasa ka pa sa taong minamahal mo noon, hindi sa taong ipinapakita niya ngayon. Minsan, ang dahilan kung bakit hindi tayo makabitaw ay dahil patuloy nating hinahanap ang dating taong nagpangiti, nagparamdam ng pagmamahal at nangangakong hindi tayo sasaktan. Ngunit ang kasalukuyan ay puno na ng kasinungalingan, pagtataksil at paulit-ulit na pagkakamali. Kailangan mo nang tanggapin na hindi na sapat ang alaala ng nakaraan para iligtas ang relasyon nyo. Ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa ginagawa ngayon, hindi sa mga pangakong matagal nang hindi tinutupad. At ang pangalawa, ang paulit-ulit na panluloko ay hindi na simpleng pagkakamali, kundi isang desisyon ng isang tao. Lahat ng tao ay maaaring magkakamali, ngunit kapag ilang bisis na itong inuulit, kahit alam niyang nasasaktan ka, hindi na yun aksidente. Isa na yung desisyon, inuuna ang sariling kagustuhan kaysa damdamin ng taong mahal niya. Kapag wala ng pagsisisi at walang totoong pagbabago, malinaw na hindi niya pinapahalagahan ang tiwalang paulit-ulit mong ibinibigay. At ang pangatlo, hindi sapat ang pagmamahal kung ikaw lang ang lumalaban para sa relasyon nyo. Ang isang matatag na relasyon ay binubuo ng dalawang taong parehong nagsisikap. Kung ikaw lang ang umiintindi, nagpapatawad at patuloy na umaasa habang siya ay walang ginagawa para may tama ang kanyang pagkakamali, unti-unti kang mapapagod. Ang pagmamahal ay hindi dapat maging dahilan para ikaw lang ang laging nagsasakripisyo. At ang pangapat, ang pagtitiis ay hindi palaging tanda ng tunay na pagmamahal. May mga taong iniisip na habang mas marami silang tinitiis, mas mahal nila ang kanilang partner. Ngunit ang totoo, may hangganan ng pagtitiis. Kapag ang relasyon ay paulit-ulit nang sumisira sa iyong tiwala, dignidad at kapayapaan ng isip, hindi na iyon pagmamahal. Minsan, ang pinakamalaking pagmamahal na maibigay mo ay ang piliin ang sarili mong kapakanan. At ang panglima, kung wala siyang balak na magbago, hindi mo siya mababago sa pamamagitan lamang ng pagmamahal. Maraming tao ang naniniwala balang araw magbabago rin ang kanilang partner dahil sa pagmamahal nila. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa taong handang umamin sa pagkakamali at kusang gumawa ng paraan para itama ito. Hindi mo kayang baguhin ang isang taong ayaw namang magbago. At ang panganim, ang bawat pagkakataong pinatawad mo siya ng walang pagbabago ay maaaring magbigay sa kanya ng pakiramdam na normal lang ang pananakit sa iyo. Kapag paulit-ulit siyang nagkakagawa ng mali at alam niyang tanggapin mo pa rin siya anumang mangyari, maaaring isipin niyang wala nang magiging consequence ang kanyang mga ginagawa. Hindi ibig sabihin nito na mali ang magpatawad. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi dapat maging pahintulot para ulitin ang parehong pagkakamali. At ang pangpito, habang patuloy kang nagtitiis, unti-unti mong nakakalimutang mahalin ang iyong sarili. Sa sobrang pagnanais mo na mailigtas ang relasyon, maaring hindi mo napapansing ikaw na mismo ang nawawalan ng halaga sa sarili mong paningin. Ang respeto sa sarili ay mahalaga rin sa isang relasyon. Hindi mo kailangan manatili sa isang sitwasyong paulit-ulit kang sinasaktan para lamang mapatunayan ang iyong pagmamahal. At ang pangwalo, hindi lahat ng relasyon ay kailangang ipaglaban hanggang huli. May mga relasyong mas nagiging aral kaysa panghabang buhay. Kapag malinaw ng wala ng pagbabago, wala ng katapatan at wala ng respeto, minsan ang tamang desisyon ay ang tanggapin na tapos na ang kabanatang iyon. Ang pagbitaw ay hindi palaging pagkatalo. Minsan ito ang simula ng mas maayos na buhay. At ang pangsiyam,
Karapat-dapat kang mahalin ng may katapatan at respeto. Hindi mo kailangang magkontento sa pagmamahal na puro sakit, pagdududa at pangako na hindi naman tinutupad. Ang isang taong tunay na nagmamahal ay iingatan ang iyong puso at gagawin ang lahat upang hindi masira ang tiwalang ibinigay mo. Hindi perpekto ang relasyon, ngunit dapat may sinsirong pagsisikap na ayusin ang mga pagkakamali. At ang panghuli, darating ang panahon na mapapagod ka rin. At ako'y umaasa na sana bago dumating ang araw na iyon, ay piliin mo na ang sarili mo. Minsan hindi agad nawawala ang pagmamahal, pero nauubos ang lakas, pasensya at pag-asa kapag dumating ang puntong wala ka nang maramdamang kapayapaan sa relasyon. Huwag matakot piliin ang sarili mong kaligayahan. Tandaan mo, hindi mo kontrolado kung magbabago ang ibang tao. Ngunit kontrolado mo kung hanggang saan mo hahayaang masaktan ka. Ang tamang tao ay hindi ka pipiliting masanay sa panluloko. Pipiliin ka niyang mahalin ng may katapatan araw-araw.